So ang amo kay kuan Filipino 3, so mo ni ang layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang makaila sila sa mga salitang magkatugma, makabuhat na pud sila sa mga makabuluhang akda gamit ang mga salitang magkatugma, ug makahatag na pud sila og kanang importansya sa mga salitang magkatugma. Sa paksang aralin kay mga salitang magkatugma niya sang gunian kay Week 4 Filipino 3 niya. Kagamitan kay stripo, poster niya, mga larawan at makulay na mga envelope. So sa panimulang gawain kay ang teacher kay mukuan sa sila mag-pray. Tapos human nila pray kay mo greetings na dayon ang teacher pagkahuman kay usa sila mo palingkuron sa teacher kay papuniton usa sila sa mga hugaw. Pagkasunod kay nangutan ang teacher kinsay absent o kinsay present. Nya pagkahuman na kay nagkuan din si teacher. Nagbasa siya sa iya mga classroom rules which is mao ni kining makinig ng mabuti kapag ang guro ay magsasalita. So ang students kay maminaw ug maayo kung ang teacher kay magstorya. Makilahok sa oras ng talakayan, itaas ang kanang kamay kapag sasagot at kung may mga katanungan, sundin ang mga direksyon, makilahok sa mga pangkatang gawain. So, pagkahuman sa kwan ni teacher sa ihang classroom rules kay nagkuan din siya, nangutan na sila about sa ilahang topic about last meeting. Moto ni ana siya sa mga grade 3 students nga nakahinumdum pa ba mo og unsay inyong last topic. So nana siya nga nana ba siya nga ano ang paksang tinalakay natin. So nanawag siya og students. So iyan na pong gikuha ng praise ang students nga tama ang paksa natin tinalakay ay tungkol sa pagsasakilos ng tula. Moto nangutana po siya, ano nga ba ang pamagat ng tula? So nangutana na po siya sa isa ka students. So iyan na pong gipraise ang students nga magaling tungkol saan ba ang tulang pera at basura. So nanawag na po siya. Nya pagkasunod kay so na siya nga naa naman mo saktong kalaman sa ilahang last nga lection. So karon kay na siya ang teacher kay nagpakita siya sa picture which is kining iro. Nya nangutan na si teacher, ano ang unsa inyo ang nakita sa larawan? So nya mo tong ni tubag si students nga meron po teacher. Nya nana ni tubag si teacher nga tama ang larawang ito ay larawan ng aso. May alaga ba mo to nangutan na po siya nga naba mo yung mga binuhi nga mga iro students siya moto yan din siya. Okay, meron ditong alaga ng aso at meron ding hindi nag-aalaga ng aso. Ngayon mga bata, may tula akong ipaparinig sa inyo. Alamin natin kung ano-ano ang mga katangian ng aso. Handa na ba kayo? So naday gikuan na si teacher gi hatag diri nga tula. Ang title kay ang aking alaga. So ako ay may alaga, asong mataba, buntot ay mahaba, malinis ang mukha. Ako ay mahal niya, mahal ko rin siya. Kaya't kaming dalawa ay laging magkasama. Pagkahuman ugbasa ni teacher kay nangutan na siya, ano ang pamagat ng tula? So nitubag ang students. Pagkahuman kay nangutan na siya, ano naman ang alagang nabanggit sa tula? So nitawag na po siya og students. Yan na pong gikuan ng gipraise ang student nga ang alagang na siya tama ang alagang nabanggit sa tula ay aso. Nautanan na po siya, ano ang mga katingay ang nabanggit ng kanyang alaga sa tula? Nanawag na po siya og isa ka student. So niya na po siya. Pagkatawag niya na siya nga. So sakto man ang tubag sa students. Mato siya niya pagkakuan kanya siya nga tama ang lahat ng iyong mga sagot mga bata. Ngayon ay basahin ninyo ang mga salita at pakinggang mabuti ang huling tunog nito.
Nangutan na siya, unsa inyuhang nakita samtang gibasa ang mga salita. So nanawag na po siya og students. So pag nakatubag ra man ang students niya na din siya. Pagkakuan tama si Juan magkatunog ang hulihan ng mga salita. Parehas rin ba ang kanilang kahulugan? Nanawag na po siya og students. Niya ang students kay nakatubag, so niya na siya nga, magaling mga bata, ang mga nabasa ninyong salita ay magkatugma, ang hulihang tunog ngunit hindi magkasing kahulugan. Ano kaya sa tingin ninyo ang talakayin? So nawtana siya nga unsay ilahang talakayin sa karon nga ilahang topic. So niya so moto ni tubag ang students nga mga salitang magkatugma. So dito na yun ni nag-discuss ang si teacher sa nana siya sa pagtatalakay. So nangutan na si teacher, para sa inyo unsa di ay ang mga salitang magkatugma. So nitawag na po siya og students. So si students nitubag ang salitang magkatugma ay kadalasang ginagamit sa tula upang magandang pakinggan. Ito ay galing sa salitang ugat na tugma na ang ibig sabihin ay pagkakapareho-pareho ng dulong tunog ng dalawa o higit pang salita sa taludtod sa isang sakto ng tula. So, pagkahumanan na kay nangutanan na po si teacher, saan ang kadalasang ginagamit ang salitang magkatugma mga bata? So, niya na sila sa tula po, teacher. So, tama. Niya na ang teacher. Madalas ginagamit sa tula ang salitang magkatugma, kaya na lamang ang tulang ang aking alaga. Ang dulong tunog ng mga salita o taludtod sa isang saknong ng tulang ito ay magkakapareho. Tingnan natin, mayroon akong mga buto na may. So naigipakita si teacher dire mga salitang ay galing sa tulang ang aking alaga. So mani siya na siya gipakita ng mga bones. So ang sudaning sa mga buto-buto kay alaga, mahaba, mataba, mukha niya, siya, dalawa, magkasama. So, nanawag si teacher og students para ipabasa ang kini nga mga bones, nasulod sa bones. So, paghuman og basa sa students kay nangutana siya nga, ang salitang alaga at mataba kay parehas ra ba og magkapareho ba ang dulong tunog? Parehas ra ba ang kinalasan nilang tunog? Moton ni tubag si students nga magkatugma po, teacher. So niya na si teacher nga tama, kaya naman ang dalawang salitang ito so ni-ask na po si teacher nga paano ang salitang mataba at mukha. So nanawag siya og students. So pagkahuman og tubag ni students, nangutanan na po siya nga paano naman ang mga salitang dalawa at magkasama. So nanawag na po siya og students. So pagkahuman og tubag sa students, kay nakatubag raman ang students, na po siya gihatag nga tula. Ang title kay ang alaga kong kuting. So man ni siya, may alaga akong kuting. Ang pangalan niya ay Muning. Ang kulay putit itim, kung tumakbo ay matulin. Makinang ang kanyang mata, sa dilim ay kitang-kita. Balihibo kay haba, masdan mo siya kay ganda. So nangutanan na po si teacher about sa mukining nga tula nga base sa tula nga ilang nga gihatag sa teacher. So muhatag ang mga students og mga salitang magkatugma. So maghatag sila og ang students kay maghatag sila og mga salitang magkatugma. Dalawang salitang magkatugma. So nagtawag siya og students. Nya ang students kay naka-answer raman. So si teacher nga tama ang lahat ng iyong mga sagot. Natutukoy niyo na talaga ang mga salitang magkatugma. So diri kay nakakuha na gyud ang mga students, nakahibaw na gyud sila sa mga salitang magkatugma. So pagkasunod kay ang paglinang ng kabihasnan.
upang malaman kung naintindihan nyo talaga ang paksa natin, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So diri kay sa paglinang sa kabihasnan kay nagkuan na si teacher, maghatag siya og pangkatang gawain. By group ni siya og into 4. Ang pagkahuman niya og group kay ang every group kay iya nang gipa kuan ato sa ilahang every group. So ngano siya nga matag usa nga mga group kay mo pili sila og leader ug moadto sa atubang ug moadto sa atubangan para kuhaon ang envelope nga naglalaman nga naisod nga mga gawain. So naghatag si teacher og 7 minutes para maghanda. So nag-start na din ang mga students. Pagkahuman sa 7 minutes ay gitawag na ni teacher ang mga pangkat. So pagkahuman ana kay naka-answer naman ang tanang group. So dito na sila nga nagipakpakan nila ang every group. So pagkahuman kay ang paglalahat nangutanan na po si teacher, ngayon mga bata, ano nga ulit ang salitang magkatugma? Iyan na pong gipangutan og balik para o kung nabagyoy na o kung nakasabot bagyod ang mga students. So niya na si teacher, tama ito kadalasang ginagamit sa nangutanan na po si teacher, ginagamit rin ito sa musika mga bata, mahalaga ang salitang magkatugma. Nangutana siya nga, bakit mahalaga ang salitang magkatugma? So nitubag ang mga bata kay dahil ang mga tugma ay mas madaling maalala po teacher. So yan na po si teacher nga mahalaga ito sa pagkatutong bumasa. Pagkasunod, dahil dito ay nagtuturo sa atin tungkol sa dito. So pagtataya, panuto, pagtapatin ng mga salitang magkatugma, isulat ang letra ng. So sa diri kay magpansiro na po naghatag og kanang ansiranan si teacher sa kuan, which is isulat nila sa hanay A ang answer nga nasa hanay B. 1 to 5 ra na siya. Nya sa takdang arilin sa ilang assignment kay nagpabuhat si teacher og tula tungkol sa kanang sa students nga sa ilahang about sa ilahang pamilya og i-present ni siya sa sunod nilang pagkikita sa next meeting nila.